Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, BBBM pinag-aaralan na ang 7 a.m. to 4 p.m. government working hours. Senior citizens hinihimok ang mga senador na ipasa ang Universal Social Pension Bill. Senator Raffy Tulfo inobliga ang DICT na palakasin ang cybersecurity sa gitna ng mga insidente ng hacking sa public Wi-Fi. NBI inaresto ang isang Chinese at 2 Pilipino matapos ang umano'y pangi-espiya sa pamahalaan. PSC at Peso nag-ugnay para sa proyektong Esports 101. At Donald Trump nanumpa at manunungkulan na bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muling pinapaalalahanan ng publiko na sumunod sa ipinatupad na election gun ban at checkpoints para sa malinis at tapat na halalan sa darating na Mayo. Ang ulat tunghayan kay Daniza Lopez. Inilabas ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang listahan ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa ilalim ng ipinatupad na gun ban. Kabilang sa listahan ng mga bawal ay ang airsoft guns, firearms replica, matutulis na bagay, explosives at anumang uri ng baril. Sa ilalim kasi ng Commission on Elections o COMELEC, Resolution number 11067 ng Omnibus Election Code ay nakasaad na hindi pinahihintulutan ang mga hindi otorisado na magbitbit ng baril sa labas ng kanilang bahay. Tanging mga tauhan lamang ng Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang law enforcement agency na pinahihintulutan ng COMELEC ang mayroong kakayahan na magdala ng baril. Ang election gun ban nationwide ay magtatagal hanggang ika-11 ng Hunyo nitong taon. Samantala, ang araw naman ng eleksyon ay gaganapin sa ika-12 ng Mayo. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bagamat planong magdeklara ng isang food security emergency ang Department of Agriculture sa ika-22 ng Enero, tiniyak ng kagawaran na sapat naman ang supply ng bigas sa bansa. Paliwanag ng DA, ang pinakadahilan ng deklarasyon ay dahil sa mataas na presyo ng bigas. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa napipintong pagdedeklara ng Department of Agriculture o DA ng Food Security Emergency sa ika-22 ng Enero, ang dahilan nito ay upang matugunan ang spiking retail prices ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pagtitiyak pa niya na hindi kukulangin at sapat ang supply ng bigas sa bansa. Sakaling ito ay matuloy simula sa Pebrero, maaari nang ibenta ng DA ang mga stock na bigas ng National Food Authority sa mga local government units sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa halagang 36 hanggang 38 pesos kada kilo kahit na ang mga ito ay hindi pa old rice. Batay sa datos, sa kasalukuyan ay mayroong higit 300,000 metric tons na stock ng bigas ang NFA. Ang desisyong ito na magdeklara ng food security emergency ay batay sa inaprubahang resolusyon ng National Price Coordinating Council na humihimok sa kagawaran na ideklara ang emergency dahil nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa kabila ng pagbaba ng pandaigdigang gastos at pagbabawas ng taripa na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pang paliwanag, napapailalim din sa Republic Act 12078 na nag-amyenda sa Rice Tarification Law ang dalawang pangunahing batayan para sa deklarasyon. Ito ang kung mayroong kakulangan sa supply at pambihirang pagtaas ng presyo ng bigas. Pagtatama naman ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi umiiral ang unang batayan na kulang ang supply dahil marami umano ang supply ng bigas. At ang tanging basehan lamang na sinusunod dito ay ang pagtaas ng presyo ng bigas. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Samantala, pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang government working hours upang maibsan ang daloy ng trapiko sa National Capital Region. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan na nila ito at sakaling maging epektibo, kanila itong ipapatupad. Dagdag pa niya, hindi sapat na traffic enforcers at mga ahensya lang ang kakausapin. Mahalaga rin na tanungin ang mga commuters kung praktikal ba ang magiging pagbabago para sa kanila. Nagtipo naman sa labas ng Senado ang nasa 6,000 senior citizens na pinangunahan ng United Senior Citizens Party List upang igiit ang pagpasa ng House Bill number 10423. Layo ng naturang panukalang batas na mabigyan sila ng Universal Social Pension. Sakaling may sa batas, ang panukala ay mag-aambyenda sa Batas Republika 7432 o ang Senior Citizens Act na nagbibigay ng 1,000 piso kada buwan sa nasa 4 na milyong katutubong senior citizens. Sa atin pong ulat panahon, nakakaapekto sa Luzon ang amihan habang shearline naman sa silangang bahagi ng Visayas. Asahan ang dulot ng shearline na pag-ulan sa Northern Samar at Eastern Samar, habang amihan naman ang nagdudulot ng bahagyang kaulapan at pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. PBBM sinabing agad na ibivito ang batas ukol sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act. 6 na taong termino para sa mga opisyal ng barangay, patuloy na pinag-aaralan ng Kongreso. Senator Raffy Tulfo inobliga ang DICT na palakasin ang cybersecurity sa gitna ng mga insidente ng hacking sa public Wi-Fi. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad niyang ibivito kapag iniakyat na sa kanya ang panukalang batas na layong iwasan ang kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Alamin ang dahilan sa ulat na ito. Naalarma at nadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos umano niyang mabasa ang nilalaman ng Prevention of Adolescent and Pregnancy Bill o Senate Bill 1979. May ilan kasing mga nakasaad na probisyon na hindi umano niya nagustuhan. Kabilang na raw dito ang pagtuturo sa mga kabataan, partikular na ang mga 4 na taong gulang kung paano mag-masturbate. Hindi rin niya nagustuhan ang implikasyon na lahat umano ay may karapatan na subukan ang iba't ibang sexualidad. Hindi umano ito ang dapat na paraan para isulong ang sex education sa mga bata. Depensa naman ng may akda ng panukalang batas na si Senator Risa Hontiveros, ang mga nasabi ng Pangulo ay hindi naman nilalaman ng naturang batas. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Paggigiit pa ni Senator Hontiveros, walang layong iturong mga malalaswang bagay ang naturang batas. Sa kabila nito, willing at handa naman ang senador sa posibleng pag-amyenda sa nasabing batas para tuluyan na itong maipasa. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Obligado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na palakasin ang cybersecurity matapos ang mga insidente ng pangahak sa mga pampublikong Wi-Fi. Makibalita kay Daniza Lopez.
Matapos makatanggap ng mga reklamo at sumbong ang opisina ni Senador Raffy Tulfo ukol sa hindi ligtas at pangahak umano sa pagkokonekta sa pampublikong Wi-Fi ay agad na iniutos ng senador sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpapalakas sa mga hakbang ng cybersecurity. Base sa video na ibinahagi ng senador, ay makikita rito na nakokontrol ng hacker ang cellphone ng biktima matapos itong kumonekta sa Wi-Fi ng isang pribadong establishmento. Ayon kay Tulfo, hindi lamang isa ang nagsumbong sa kanyang opisina, kundi marami-rami rin umano ang nakararanas ng ganitong insidente. Nabahala naman ng senador para sa proteksyon ng publiko dahil posibleng makompromiso umano nito ang datos at personal na impormasyon ng biktima. Iginiit din ng senador na dapat alam ng DICT ang mga ganitong kaso para agad na natutugunan. Paliwanag naman ng DICT, mayroon itong tinatawag na Protective Domain Name System o DNS na siyang pumipigil sa mga malicious website. Dagdag pa nito, wala ring kasiguraduhan sa paggamit ng libreng Wi-Fi sa pampublikong lugar dahil wala itong password, kaya't wala umano itong limitasyon at hindi ligtas gamitin. Pagdating naman sa seguridad ay ibinahagi ng DICT na mayroon itong Cybersecurity Bureau para masubaybayan ang sitwasyon ng cyberspace at matiyak na ito'y ligtas para sa publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang mahigit isang taong pagpupulong ukol sa 6 na taong termino para sa mga opisyal ng barangay, narito ang mga karagdagang impormasyon habang papalapit na ang halalan ngayong taon. Para sa detalye tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Narito po tayo ngayon sa Kongreso upang malaman kung ano ang magiging desisyon ukol sa House Bill No. 1047 o ang 6-year term setting for barangay officials. 3 linggo na lamang bago ipagpaliban ng Kongreso ang sesyon nito sa unang linggo ng Pebrero para maghanda na sa kampanya para sa national and local election sa ika-12 ng Mayo ngayong taon. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na term setting proposal, bagamat pasado na sa Senado ay wala pa ring katiyakan sa House of Representatives kung kailan ito matatapos. Pahayag pa ni Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sagarbarria, chairman ng Committee on Local Government, hanggat walang batas para palitan ang term setting ng barangay officials, ay sa ngayon tuloy ang BSKE sa ika-5 ng Disyembre ngayong 2025. Matatandaan noong nakaraang linggo, ang kanyang komite ay pinasa na ang unang pagbasa ng House Bill No. 10747 para iakyat na ito sa pangalawa at ikatlong pagbasa sa Kongreso. Kasabay din ito ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na ang Commission on Election ay naghahanda na para sa BSKE sa ika-5 ng Disyembre ngayong taon. Dito inatasan niya rin ang isang subcommittee ng COMELEC na maghanda kung sakaling hindi umabot ang term extension ng mga barangay officials. Para rin sa inyong impormasyon, narito naman ang tala ng pagkakasunod-sunod ng talakayan ukol sa Senate Bill No. 2816 at House Bill No. 10747. Makikita sa nasabing tala na nagmula ang nasabing paghahain nito noong taong 2024 sa ilalim ni Senator Amy Marcos na siyang ginanap ilang buwan matapos ang eleksyon. Kalaunan ay itinungo ito sa Kongreso para siyasatin sa unang pagkakataon na siyang ipinasa rin buwan makalipas nito. Samantala hanggang sa ngayon, wala pa ring nakatakdang petsa para sa susunod na pagpupulong ukol sa panukalang nagbibigay ng 6 na taong termino sa pwesto ng mga opisyal ng barangay. Maging ang susunod na pagpupulong para sa panukalang ito ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga namamahala. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala matapos ang pambabatikos sa nag-viral na dalagang vendor ng sampagita sa tapat ng isang mall, nanawagan si Gabriela Representative Arlene Brosas na unawain ang nasabing sitwasyon. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nanawagan si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa publiko na itigil ang pagkalap ng personal na impormasyon at paninira laban sa nag-viral na babaeng vendor ng sampagita sa tapat ng isang mall.
Well, I think kailangan nga ng malalim na pag-aaral dito, no? Investigation. We should investigate. Hindi ako investigator, pero kailangan po nating investigate na mabuti kung ano yung underlying conditions, kung bakit nagkakaganito. Tapos, hindi pwedeng magsabi tayo agad-agad na magkaroon ng ganitong vetting process, etc. Not unless ito ay merong basis. Payag pa ni Brosas, dapat naunawain at bigyan ng tulong ang mga tulad niyang nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya at edukasyon. Well, basically hindi dapat sila pinapaalis kasi nga yung kalagayan nung bansa natin na ganyan. Inuunawa natin sila. Kung hindi naman sila nakakadistorbo, no, sa kapwa nila, dapat talaga nakakapaghanap buhay sila sa labas, pero hindi yung mga bata. Kasi syempre gusto natin yung mga magulang naman talaga yung o di kaya magkaroon talaga ng desente na trabaho para sa ating mga mamamayan. Pagpapaliwanag pa ng kongresista na ang pagdoxing o pag-uungkat ng personal na detalye ng vendor ay nagdudulot ng karagdagang hirap sa nasabing sitwasyon. Pero wag naman ungkatin to the point na kawawa naman yung mamamayan. Kasi generally lahat ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ngayon nangangailangan ng tulong, 'di ba? Kaya nga marami sa atin walang trabaho, marami sa atin kailangan ng pagkain sa mesa, marami sa atin hindi nakakapag-aral. So may mga ganon, ano? So yun siguro yung tingnan, yung overall na conditions na meron tayo na nagpo-perpetuate ng ganito. Bagamat kanyang kinundena ang mga sindikatong umaabuso sa mga kabataan, naniniwala siyang kailangang suriin ang ugat ng ganitong problema tulad ng kahirapan. Ayon kay Brosas, mataas na presyo ng bilihin at iba pang gastusin ang nagtutulak sa mga tao na maghanap ng alternatibong hanap buhay. Pagpapahayag pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasisiyasatin nila ang kaso ng nasabing vendor upang magbigay ng karagdagang tulong sa kanilang pamilya. Kalaunan ay napagalaman na ang babae sa nasabing viral video ay isang freshman college student sa kursong medical technology at hindi na isang high school student. Bunsod dito, hinikayat ni Brosas ang mga establishmento na maging mas maunawain sa mga nagmimithing makapaghanap buhay sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang courtesy visit ang naganap sa tanggapan ng TESDA kasama ang Embahada ng Botswana sa Pilipinas upang tuklasin ang potensyal na pagpapaunlad ng kasanayan at bukasyonal na edukasyon sa parehong bansa. Alamin ang kaganapan sa ulat ni Faith Villanueva. Republic of Botswana Ambassador to the Philippines Major General Gotsilini Moriaki bumisita sa bansa at nakipag-ugnayan kay TESDA Director General Secretary Jose Francisco Benitez. Ang pagbisita sa tanggapan ng TESDA kamakailan ay hangad na makalikha ng pagtutulungan sa pagitan ng Botswana at Pilipinas sa larangan ng vocational education at skills development. Ayon kay Ambassador Gotsilini, nais niyang mapalawig ang kaalaman ng mga Botswanon sa mga maaari nilang matutunan sa mga vocational at training courses na inihahandog ng TESDA, kung saan ang mga kasanayang maibabahagi ay makatutulong sa mga mamamayan ng Botswana para sa kanilang ikauunlad sa larangan ng pagnenegosyo o pagtatrabaho. Possibly some tangible outcomes as to what can be done with what Botswana and the Philippines. Samantala, sinabi ni Secretary Benitez na handa ang TESDA na magbahagi ng kaalaman at bukas sa pakikipagtulungan sa Embahada ng Botswana. We certainly are willing to extend any kind of help and collaboration moving forward with the relevant agency, I suppose, from Botswana. You just let us know what kind of assistance or information Botswana may wish. It will also help if, in fact, Botswana decides which priority areas within technical vocational
education you wish to explore or expand? Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina TESDA Deputy Directors General Vidal Villanueva III, Nelly Nita Dilera, Felizardo Culambo, at ilan pang TESDA Executive Directors at officials. Gayon din, sina GNN VP for Operations Lorlin Villarde, Botswana First Secretary Julia Leguayla, at Protocol Officer Charina Suzara. Lumagda rin sa TESDA guestbook si Ambassador Gotsilieni at naghandog ng token kay Secretary Benitez at gayon din si Secretary sa naturang Ambassador. Faith Villanueva, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nailigtas naman ng Bureau of Immigration mula sa isang mail order bride scheme ang isang babae sa NAIA na hinihinalang biktima na patungo sa ng Shanghai, China. Tunghayan ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Nasabat ng Bureau of Immigration o BI nitong Lunes sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang isang 22 anyos na babaeng sinususpetsahang biktima ng mail order bride scheme. Ang naturang babae ay patungong Shanghai, China kung saan isa sa mga miyembro ng Immigration Protection and Border Enforcement Section ang nag-intercept sa kanyang pagsakay sa eroplano. Batay sa investigasyon, bibisitahin umano ng biktima ang kanyang asawang Chinese, ngunit dahil sa hindi pagkakatugma ng kanyang mga saraysay at ng mga dokumentong ipinresenta, naghinala ang mga opisyal na nag-udyok upang siya ay pigilan na tumuloy sa kanyang flight. Bukod dito ay ilang mga magkakasalungat na sagot din ang ipinahayag ng naturang babae sa mga detalye ng kanyang kasal na naganap umano matapos ang 3 taong relasyon. Samantala, inamin din ng hinihinalang biktima na nagkita sila ng umano'y asawa sa isang online app noong ika-21 ng Nobyembre noong nakaraang taon kung saan kinabukasan sila rin ay nagkita ng personal at 2 araw lamang ang nakalipas ay nagpakasal kapalit ng 50,000 na monetary allowance para sa kanyang pamilya. Ayon sa BI, isa sa mga dahilan ng mabilis na recruitment ng mga ganitong scheme ay ang social media, habang ang ilang nambibiktima naman ay ginagawang daan ng pseudo-marriage na ito para sa libreng domestic work dahil sila ay may status na married. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Aktibong tumugon sa tulong medikal ang Philippine Red Cross o PRC sa ginanap na pagdiriwang ng Santo Niño Ati-Atihan sa Kalibo, Aklan. Naitala nito ang mahigit 123 pasyente na nangangailangan ng tulong medikal dahil sa pagkahilo at pagkahimatay kung saan nakatamo rin ang ilang sugat. Bukod dito ay mayroong ding ambulansya ang PRC sa mga itinaguyod nitong estasyon ng First Aid at Welfare Desk. Tatlong individual ang naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI matapos matuklasang nag-iispiya umano ito sa militar at pamahalaan. Isa sa mga ito ay isang Chinese national. Para sa detalye, narito ang ulat. Arestado ng National Bureau of Investigation ang tatlong individual nitong nakaraang Biyernes dahil sa umunoy pang-eespiya nito sa militar o pamahalaan. Dalawa dito ang mga Pilipino. Ang isa naman ay kinilala bilang isang Chinese national na mula sa People Liberation Army ng China. Ayon sa NBI, modus nito ang pagmomonitor ng mga base militar, opisina ng pamahalaan, pati umano ang mga mall sa Pilipinas at marami pang ibang gusali. Na-recover ng NBI ang mga high-tech na mga equipment na nasa sasakyan ng mga suspect. Hindi umano basta-basta ang mga ito dahil kaya nitong lumikha ng isang 3D image ng isang establishmento na hindi kakailanganing pumasok. Kaya umano nitong magpadala ng real-time na mga impormasyon ukol sa mga naikutan na nitong mga lugar. 5 taon na umanong naninirahan sa bansa ang naturang Chinese national. Natuklasyan siyang nagtapos ng engineering sa eskwelahang kinokontrol ng People Liberation Army ng China. Sa kasalukuyan ay sinampahan na ang mga suspect ng kasong espionage in violation to cybercrime law.
Layo namang alamin ng AFP ang mga koneksyon nito sa mga nakaraang insidenteng tulad nito sa pamamagitan ng malawakang investigasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naobserbahan naman ng Department of Tourism o DOT ang pagdami ng bilang ng mga turistang Indian na bumibisita sa bansa noong nakaraang taon. Naitalang nasa mahigit 80,000 Indian ang bumisita sa Pilipinas o katumbas ng nasa 12% paglago kumpara sa dumayo noong taong 2023. Bagamat mababa ito kung ikukumpara sa bumibisitang kapwa ASEAN countries, nagpapakita ito ng makabuluhang pagbabago na nakikitaan ng malaking potensyal sa relasyon ng turismo ng bansang India at Pilipinas. Susunod sa News Force. Ilang pulis na sangkot sa umano'y grand conspiracy nasa kustodiya na ng PNP. PSC at PESO nag-ugnay para sa proyektong Esports 101. YG Entertainment tatapusin na ang pamamahala sa mga aktor. Music industry tanging tututukan ng kumpanya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang 15 mga pulis mula sa kabuuang 29 na sangkot sa umano'y grand conspiracy na sabuatan ng kapulisan sa isang drug operation noong 2022. Ito ang kinumpirma ni PNP-CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Kasama umano dito ay mga aktibo, ilan ay retired na at may ilang mga lieutenant colonel pa. Hindi naman pinayagan ng korte na magpiyansa ang mga akusado. Nag-ugnay ang Department of Agriculture at San Miguel Foods upang lumagda ng kasunduan na mapabuti ang market access ng mga Pilipinong magsasaka kung saan nakatuon ito sa industriya ng mais. Layunin ng kasunduan na tugunan ang mga issue ng supply chain sa pamamagitan ng direktang pag-access ng mga magsasaka sa malalaking mamimili tulad ng San Miguel Foods. Tiniyak ng kasunduan ang mabilis at siguradong bayad sa mga magsasaka sa pamamagitan ng bank transfers na makakatulong sa mga pangunahing suliranin ng sektor. Nag-ugnay din ng Philippine Sports Commission o PSC at Philippine Esports Organization o PESO para isagawa ang proyektong Esports 101. Layo nitong ipalaganap ang tamang mga paraan sa pagprotekta sa personal na impormasyon, magbigay kaalaman sa digital analytics at internet security, gayon din ang pigilan ang anumang cyber threats. Ang proyekto ay pinamumunuan ng tanggapan ni PSC Commissioner Walter Francis Torres, kung saan ito ay may 3 bahagi, ang mga seminar, paligsahan at meet and greet na nakaayon sa mga kawani ng PSC. Inanunsyo nitong kamakailan lang ng South Korean talent management na YG Entertainment na matapos ang 16 na taon, tatapusin na nila ang pamamahala nito sa mga aktor sa ilalim ng kumpanya. Ilan sa mga kilalang aktor ng YG ay sina Jin Kyung, Lee Sung Kyung, Cha Sung Woon at Lee So Hyuk. Nagpasalamat naman ang kumpanya sa mga aktor at fans na sumuporta sa kanila hanggang dulo. Nasa mahigit 200,000 dolyar ang naitalang nawala sa kumpanya noong ikatlong quarter ng taong 2024. Dahil dito, tanging music industry na lamang ang pagtutuunan ng pansin ng YG Entertainment. Kabilang sa matagumpay na nabuo ng YG na music groups ay ang Blackpink, Big Bang at 2NE1.
Samantala, formal nang nagbabalik sa White House si Donald Trump bilang ika-47 presidente ng Amerika na nananumpa nitong Lunes, ika-20 ng Enero. Sa kanyang inaugurasyon, nangako si Trump sa ilalim ng kanyang administrasyon na prioridad niya ang kapakanan ng Amerika sa pagbuo ng pinakamalakas na militar na makikita ng mundo. Dagdag pa sa agenda ng Pangulo ay imbes na buwisan ang kanyang mamamayan, ay pagbubuwisin nito ang mga dayuhang bansa para pagyamanin ang kanyang mga mamamayan na nasasakupan. Samantala, usap-usapan naman ang naging pahayag at pulisiya ni Trump na sa kanyang pamumuno ay kikilalanin niya lamang ang dalawang kasarian. Ito ay ang babae at lalaki. Kaya naman nakatakdang ipatigil ang pagpondo ng pamahalaan sa programang nagsusulong sa diversity. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PBBM pinag-aaralan na ang 7 a.m. to 4 p.m. government working hours. Senior citizens, hinihimok ang mga senador na ipasa ang Universal Social Pension Bill. Senator Raffy Tulfo inobliga ang DICT na palakasin ang cybersecurity sa gitna ng mga insidente ng hacking sa public Wi-Fi. NBI inaresto ang isang Chinese at 2 Pilipino matapos ang umano'y pangi-espiya sa pamahalaan. PSC at PESO nag-ugnay para sa proyektong Esports 101. At Donald Trump nanumpa at manunungkulan na bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.